I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Meron tayong upload pages updates. Maganda ito mga besa. Ito na kaya yung hudyat sa nuclear power plant, NAX naman. So para kompleto detalyado mga kababayan, ito basahin po natin, okay? Sabi dito mga bes, ayan, no? Sabi ng PCO, agay. Matindi ito mga kababayan. Tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Director General Rafael Mariano Gurusi ng International Atomic Energy Agency, which is ang IAEA, sa isang courtesy call na dinaluhan din ng mga opisyal mula sa DOST, DNR at Permanent Mission sa IAEA. Kasabay ng pagdaraos ng NUTEC Plastic International High-Level Forum na pinangunahan ng Pilipinas, inihayag ng Pangulo ang patuloy na pakikipagtulungan ng bansa sa ligtas at makataong paggamit ng nuclear technology para sa global na solusyon sa pollution at iba pang hamon. Nako, maganda yan mga kababayan, sa totoo lang. So dahil dito, mayroon ako nakita dito ng mga mga nagko-comment. Ayaw nila, bakit kaya, no? Well, anyway, saan yung mga highlights, mga kababayan? See? Well, abangan po natin yan, mga kababayan. Baka tuloy-tuloy na po yan, kapalit ng Bataan Nuclear Power Plant, hindi tinuloy. Who knows? Malay natin, di ba? Sabi po dito, sabi dyan, mabuhay po kayo, Mr. President Marcos Jr., grow business para sa ekonomiya ng Pilipinas. Spread good news and good vibes. Wow, galing ni President Marcos Jr. Good step yan para sa future ng Pilipinas. Tama. Dapat lang more and more private investor welcome to join in the Philippines to grow the Philippines economy. Sabi dito mga kababayan. Sabi dyan mga kababayan, dapat lang more and more private investor welcome to join in the Philippines to grow the Philippines economy. Payamanin ang Pinas. Kaya nga, tapos gusto nilang palitan ng Pangulo. Na tanging presidente lang na kahit papano gumiginhawa ang mamayang Pilipino sa ngayon. Tingnan nyo, mura ang bigas sa palengke. Grabe. Wow, galing ni President Marcos Jr. Good step yan para sa future ng Pilipinas. Yes, PBBM forever in my heart. Mabuhay po kayo, Mr. President, para sa panlaban. Para may panlaban tayo sa anumang banta ng ibang bansa. Korekto. Sabi ng isa dito ako natatawa. Huwag na mag-nuclear. Katakot naman kung pumalpak. Paano kasi? Puro, yung utak nyo eh. Puro, tawag dito? Negative baga. Pangit eh. Puro negative thinking kayo kasi may mangyari, kasi ganito. Paano tayo asenso kung ganun lagi ang utak nyo? Tingnan nyo, nangyari sa Bataan Nuclear Power Plant, sinayang lang natin. Kasalanan ni Cory yun. Di ba? Kahit man lang sana si Tabako, kung binuksan niya, wala eh. Pinabayaan talaga eh. Puro kayo kasi, puro daga yung nasa dibdib nyo. Hindi kayo marunong mag-isip kung ano po ang maganda para sa kinabukasan din ng mamayang Pilipino yan eh. Kung natuloy ang nuclear program ni Marcos Sr. ay walang bansa sa Asia na mga sa Pilipinas. Correct. Pautang nuclear power. Nakakahiya maging Pilipino. May mga DDS na ligaw, yung mga trolls ni Sarah. Good job PBBM, Solid North, Marcos kami forever. The best PBBM president. Yes, mga DDS pikit, I stand firm for PBBM. Diba? Hindi mabubuksan ang nuclear power plant, baguhin niyo muna ang nasa batas na hindi pwede magtayo ng nuclear dito sa Pilipinas. Nakalagay yan sa 1987 Constitution na pinagawa ni Cory Kong Dilawan na NPA. Yun ang masaklap, diba mga kababayan? Yan talagang masaklap.
Sino po ang nagpapahirap ng bansa? Di ba? Si Cory. Kung binuksan niya sana yun. Yun sa tingin ko lang, sa akin lang kung binuksan niya, di malaking ginhawa. Wala Walang nangyari sa bansa. Tapos, sabi nung isang kakamping, mag-resign na kung mag-resign si PBBM, dapat mag-resign din si Sara. Sino ipalit nyo? Dilaw? Dilaw na naman. Subok na ang Dilaw. Walang kwenta rin. Ay nako. Umasinso bang bansa sa panahon ng Dilaw? Di ba wala? Walang nangyari sa bansa kaya? Ang daming OFW ng ibang bansa. Ika nga, maraming Pilipino magsapalaran dahil kasi hindi na marunong mamuno yung mga ibang presidente. Real talk po tayo dito. Yan naman ang totoo Dami ko kaya nabasa. Wala. Hindi talaga magaling ang utak. Palpak. Kung si PBBM pa, tingnan nyo. Yung kanyang galing. Mag-iimbang bansa yan. Para lang maghakot ang mga nag-invest. Pag nag-invest dito, maraming trabaho na malilika. Kailangan ng manpower Pero yung mga ganyang klaseng yung kaisipan nyo, walang kwenta. Dilaw at saka DDS, walang kwenta, mamuno. Kahit pink pa. Di ba? Wala naman asinso Ang tanong, umasinso ba? Ano bang nagawa ng puon nyo? Bakit nagsasabar ang Pilipinas? Ang mahal ng bilihin, di ba? Kung hindi pa si PBBM ang nakaupo ngayon, ewan ko na lang. Sa taas ba naman bilihin? At least ngayon, afford na afford. Bakit kanyo? Ang dami kayo nagkakaroon ng maraming trabaho. Dahil dyan sa mga nag-invest dito. Siyempre, pag nagkakaroon ng trabaho, maganda yung trabaho, stable job, ma-afford nila yung nabibili sa palengke. Sa bigas lang ngayon, ang mura, 30 plus lang Kung ikumpara mo kay Digong, 60, 59, 65, di kayo naloka. Di ba? Puro kayo reklamo. Wala namang asenso yung Pilipinas sa mga puon nyo. Marcos lang talaga ang may malasakit, mga kababayan. Real talk tayo dyan. Sabi dito mga besa. Ito basahin natin. Sa IAA, High Level Forum sa Pasay City, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas pinaigting na pagtutulungan ng Pilipinas at mga international partners para tugunan ang walang plastic pollution gamit ang modernong teknolohiya. Isa yan sa mga importanteng bagay. Di ba sa ibang bansa, mga kababayan, mayroong gilingan ng mga basura? Di ba? Pero separate po yun. Yung plastic at saka yung sopot, di ba? Maganda ito. Itinampok ng Pangulo ang mga makabagong proyekto tulad ng PREX ng DOST, PNRI, na ginawang matibay at kapaki-pakinabang na materyales ang low-value plastic waste. Gayon din ang Marine Microplastics Monitoring Lab ng UP MSI na nagbibigay ng datos para sa mas epektibong pulisya. Ipinahayag ni PBBM ang suporta ng Pilipinas sa New Tech Plastic Initiative at ang patuloy na pagtataguyod ng ASEAN-driven collaboration, lalo na sa pagpasok ng bansa sa Asian Chairperson sa 2026. Yan. Abangan po natin yan. Magiging chairman ng Pangulo. Kaya hinihiling ko ang dasal nyo, mga kababayan. Protection and safety para sa Pangulo. Buong pamilya niya. Ligtas lagi sila. Healthy pangangatawan. Kapayapaan. Pagkakaisa sa bansa. At walang manggugulo. Hihilingan natin sa Panginoon yan. At tuloy-tuloy ang progreso ng ekonomiya ng bansa. Prayers lang. Malakas po yan, mga beso. Ito yung mga highlights. Yan So yan yung mga highlights, mga kababayan. Mga international na mga nandyan di ba mga beso? Makatuloy-tuloy na ang pagpapagawa ng nuclear power plant dito sa Pilipinas. Pero hindi natin pa alam nga mga besa. Mahabang proseso po yan. Ayan sila. Diba? New Tech Plastic. Purbis. Ayan. Ballroom. Conrad Hotel. Ayan.
Manila, Pasay City, November 25, 2025. Ayan ang Pangulo. Yan kanina ang isa sa mga activities niya. Sana tuloy-tuloy na po ito, mga kababayan. Yung mga teknolohiya na talagang high-tech, no? Sa ibang bansa nga, ang gaganda rin, lalo na sa Japan. Nako. Para kumpleto detalyado, mga kababayan, pakinggan nyo yung speech ng ating mahal na Pangulo. Plastic pollution is emblematic of this new era of challenges. Global in scale, persistent in impact, and deeply entangled with the way economies grow. Addressing it requires going beyond regulation and advocacy. And that is why the Philippines is proud to champion the New Tech Plastics Initiative of the IAEA. New Tech Plastic embodies the kind of innovation that we need. Solutions that merge advanced nuclear applications with environmental protection to translate scientific progress into tangible benefits for industry and for society. The leaders of this century must not only adopt new technologies, they must ensure that these technologies are aligned with human well-being, with ethical standards, with environmental integrity, and with sustainable growth. Our engagement with the IAEA and our support for science-based responses to plastic pollution reflect that same conviction, that durable progress comes not from acting alone, but from strengthening the international system that makes such cooperation possible. The work that we begin here does not end with this forum. It must continue in our laboratories, our manufacturing plants, our coastal communities, and every policy space where science can make a difference. This forum is very important because we are introducing new technology on how to recycle or reprocess or produce new products out of plastic. The plastic problem is really a big issue in many countries, including the Philippines. So if we can really make new products out of plastics, we can actually create wealth out of the pollution that we are trying to solve. Una-una, ang New Tech Plastic Forum ay pinapahalagan ang partnership ng Pilipinas sa International Atomic Energy Agency. At dito natin pinapakita na sa pagtutulungan ng ating mga scientista at IAEA, nangunguna ang Pilipinas sa pagsubok ng isang teknolohiya na makakasolve sa problema ng plastic. Ito pong ginagawa natin ay isa sa mga mahalagang layunin ng ating Pangulo na magkaroon tayo ng ekonomiya na pinapahalagan ang kalikasan. Bilang tulong po sa overall agenda ng ating mahal na Pangulo, ang buong DOST ay tumutugon sa mga problemang kinakaharap natin at nagbibigay po tayo ng solusyon at oportunidad para sa lahat. Di ba mga kababayan, di ang ganda? Maganda po yan. Kasi grabe kasi. Ang daming plastic, yung mga basurahan. Sa mga, itong maganda itong proyekto na ito kasi, yung mga plastic baga, pwede mo na ma-recycle yun guys eh. Pag naipon yung mga plastic na kinukulikta ng mga basura, mga nagbabasura, kasi binibintayan, di ba? Tapos mayroong talagang ginigiling yung mga yung mga plastic, ika nga tinutunaw, di ba? So maganda ito. Talagang malaki maitutulong na ito sa ating bansa kasi kita nyo naman plastic dito, plastic doon. Lalo na po yung mga nagkakalat sa kalsada, pulutin mo lang yun, lagay mo sa sako, pwede mo nang maibenta, tapos i-recycle nila, pwede nila uli gagawing mga timba, mga batsa, kung ano-ano pa, 'di ba? Mga mga 'di ba sa ibang bansa mayroong mga makina na nagre-recycle ng plastic, mga bes.
Tapos, pag na-recycle yun, pwede mo namang gagawin ano yan mga timba, o mga boxes, mga tawag dito, mga batsa, di ba, mga tabo, dami, pwedeng gagamitin yun at pwedeng ibibenta sa palengke. Correct me if I'm wrong, guys, kung tama yung sinabi ko, okay? So, maganda ito. Another, na naman to, magagandang proyekto ng Marcos administration. At least, malaki maitutulong na ito, mga kababayan. Kung yung mga, lang, papel-papel, siguro, pwede mo namang susunugin yan, diba? Pero, who knows? Hindi natin alam kung pwedeng i-recycle din. Diba, mga beso, So, yun, mga kababayan. Good news ito. Thank you, guys, for watching. See you again on my next upload. Bye, and babush. God bless Philippines.